Bataon ang nakalipas, pinalayas ako ng sarili kong biyenan at asawa na parang isang basahan, pagkatapos kong isuko ang lahat para sa kanila. Ngayon, nagbalik ako sa gitna ng ikalawang kasal ng dating asawa ko gamit ang aking militar na uniforme. Akala nila dumating ako para magreklamo o makiusap na balikan ako. Hindi nila alam ang hawak kong pulang sobre ang magwawakas sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya nila. Huwag mong dungisan ang kasal ng anak ko, umalis ka rito, wala kang hiya. Ang sigaw na iyon ni Mami Celeste ang gumising sa katahimikan ng buong simbahan. Ang boses niyang puno ng galit ay nagpadama ng matinding init sa aking dibdib. Ngunit nanatiling diretso ang aking tayo. Nakatitig ako kay Kian. Ang baso ng alak na hawak niya ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa akin. Ang lalaking minsan kong minahal nang higit pa sa aking sarili. Ang lalaking mas piniling maniwala sa galit ng iba kaysa sa aking katapatan. Humahakbang ako palapit sa kanila. Ang tunog ng aking sapatos militar sa malinis na sahig ng simbahan ay parang bawat patak ng oras na nagpapaalala sa akin ng aking mga sakripisyo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri sa loob ng aking bulsa. Ngunit mabilis ko itong itinago sa pamamagitan ng pagtaas ng aking baba. Hindi ako nandito para lumuhod. Hindi ako nandito para umiyak sa harap ng mga taong yumukod sa akin noon. 4 na taon akong nagtiis sa bahay ng mga Reyes. Isinuko ko ang aking pangarap na maglingkod sa bayan para lang mag-alaga kay Mami Celeste nung naoperahan siya. Inubos ko ang aking natipid na pera para lang suportahan ang logistics company ni Kian nung halos mabangkarote sila. Ngunit nang mawala ang napakalaking halaga sa kumpanya, ako agad ang itinuro nilang magnanakaw. Wala akong sinabi noon dahil gusto kong protektahan si Kian sa isang mas malaking panganib. At ang kapalit ng aking pananahimik ay ang pagtatapon sa akin sa kalsada na walang natira kahit isang sentimo. Lumapit ako sa tapat ni Kian. Ang bagong babae na katabi niya ay napahawak sa braso niya habang nakatitig sa akin nang may takot at pagtataka. Tiningnan ko si Kian nang diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang luha, puro palamig na katotohanan lamang. Huwag kang mag-alala, Kian. Hindi ako pumunta rito para sirain ang kasal mo. Ang mahinang sabi ko, ngunit sapat para marinig ng mga taong nasa unang hanay ng mga upuan. Inabot ko sa kanya ang pulang sobre na hawak ko. Nagatubili siyang kunin ito, ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang umaabot sa akin. Pumunta ako rito dahil may utang ang pamilya mo na hindi mo alam. Ang dugtong ko bago ako dahan-dahang tumalikod. Dalia, sandali, ang sigaw ni Kian na nagmamakaawa. Ngunit hindi ako huminto. Sa bawat hakbang ko palabas ng simbahan, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang sakit na dinala ko sa loob ng 3 taon ay dahan-dahang napalitan ng malamig na determinasyon. Sa labas ng simbahan, bumungad sa akin ang maliwanag na sikat ng araw. Nang buksan ni Kian ang sobre sa loob ng simbahan, ang pulang tatak sa ibabaw ng dokumento ang gumulat sa buong pamilya Reyes. Classified, Subject Protected, Dalia Santos. At sa ibaba ng aking pirma ay ang opisyal na kautusan mula sa gobyerno na naglalagay sa lahat ng ari-arian at kumpanya ng mga Reyes sa ilalim ng investigasyon para sa malaking kaso ng pondo. Habang sumasakay ako sa sasakyang militar na naghihintay sa akin, pumatak ang isang lumang larawan ng aming kasal mula sa aking bulsa papunta sa basang kalsada at hindi ko na ito nilingon pa. Isang gabi bago ako pinalayas sa bahay ng mga Reyes, nakaupo ako sa tapat ng mahabang hapagkainan habang malamig na ang pagkaing itinabi ko para sa kanila. 3 oras kong inihanda ang mga paboritong lutuin ni Mami Celeste. Pagkatapos kong linisin ang buong bahay at alagaan siya sa kanyang mga gamot. Subalit nang dumating sila kasama si Kian at ang kapatid nitong si Ramon, walang sino man sa kanila ang tumingin sa akin nang may pasasalamat. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating kumain ng ganitong klaseng pagkain habang bagsak ang negosyo ng anak ko. Ang malamig na pananalita ni Mami Celeste habang ibinababa ang kanyang kubyertos. Dalia, 4 na taon ka nang nandito sa pamilya namin, pero wala ka man lang naidudulot na maganda. Nung naoperahan ako, obligasyon mong alagaan ako dahil pinakain ka ng anak ko. Ngayon,
pati negosyo ni Kian ay nawawalan ng milyon-milyon. Tumingin ako kay Kian, umaasang ipagtatanggol niya ako gaya ng ipinangako niya noong kasal namin. Subalit nakatitig lamang siya sa kanyang pinggan. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at pagdududa. Ang pananahimik niya ay mas matalas pa kaysa sa anumang salitang pwedeng sabihin ng kanyang ina. Naramdaman ko ang pagbarado ng aking lalamunan, ngunit pinilit kong huminga ng malalim upang pigilan ang luhang gustong pumatak. Biglang ibinagsak ni Ramon ang isang kapal ng mga papeles sa gitna ng hapagkainan. Kuya, lumabas na ang bank statement para sa huling quarter. May 3 milyong piso na nailipat sa isang pribadong account gamit ang digital signature ng asawa mo. Si Dahlia lang ang may hawak ng authorization code bukod sa iyo. Mabilis na nanlamig ang aking mga kamay at paa. Tumingin ako kay Ramon na nooy nakatingin sa akin nang may patagong ngiti sa kanyang mga mata. Alam ko ang katotohanan. Nalaman ko noong nakaraang linggo na si Ramon ang gumamit ng pangalan ni Kian para sa mga pekeng kontrata sa isang ilegal na grupo. At kung mag-iingay ako, si Kian ang direktang makukulong dahil ang pirma niya ang nasa mga pangunahing dokumento. Pinili kong kargahin ang kasalanan at humanap ng paraan para ayusin ito ng palihim upang protektahan ang lalaking mahal ko. Dahlia, totoo ba ito? Ang tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at matinding pagtataksil. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Ibinigay ng pamilya ko ang lahat sa iyo. Ginawa mo ba ito dahil kulang pa ang ibinibigay ko sa iyo? Kian, pakinggan mo muna ako. Ang mahina at pilit kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi ko kinuha ang pera Kian para sa sarili ko. Magtiwala ka sa akin. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Protektahan ako? Ang galit na sigaw ni Kian habang tumatayo at itinutulak ang kanyang upuan. Ginagamit mo ang pera ng kumpanya ko tapos sasabihin mong ginagawa mo para sa akin. Wala ka talagang hiya. Sinabi ko na sa iyo, Kian, ang singit ni Mami Celeste habang hawak ang braso ng kanyang anak. Isang hampas lupa lang ang babaeng iyan. Wala siyang ibubunga kundi kapahamakan sa pamilya natin. Nabubulagan ka lang noong pinakasalan mo siya. Nakatayo ako sa gitna ng hapagkainan habang nakapalibot sa akin ang kanilang mga akusasyon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan, ang lalaking pinagpalitan ko ng aking pangarap sa militar, ay nakatingin sa akin na parang isang kaaway. Walang natira sa aking pagkatao, kundi ang malamig na katotohanan na sa pamilyang ito, kailanman ay hindi ako naging kabilang. Dahan-dahang kinuha ni Kian ang isang sobre mula sa kanyang bag at ibinagsak ito sa tapat ng aking pinggan. Sa tabi ng pagkaing, inihanda ko para sa kanila. Pirmahan mo ang annulment papers na yan at umalis ka sa bahay ko bukas na bukas din, ang malamig na utos ni Kian. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Tumingin ako sa dokumentong nasa aking tapat, pagkatapos ay tumingin ako sa mami at kapatid ni Kian na tahimik na nagdiriwang sa aking pagbagsak. Hindi ako umiyak sa harap nila. Pinigilan ko ang panginginig ng aking katawan, itinayo ko ang aking likod, at tiningnan ko si Kian ng diretsyo. Pirpirmahan ko ito, ang mahinang sabi ko habang nakatitig sa kanya. Pero tandaan mo ang araw na ito, Kian. Dumating ang araw na malalaman mo ang katotohanan. Ngunit sa araw na iyon, wala na ang Dahlia na kilala mo. Iniwan ko ang hapagkainan at pumasok sa silid upang ihanda ang aking maliit na bag. Habang inilalagay ko ang aking mga damit, napansin ko ang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng aking cabinet. Isang sobreng naglalaman ng aking lumang application form para sa Philippine Army na isinuko ko 5 taon ang nakalipas para sa kanya. Nakaluhod ako sa malamig na semento ng aming silid habang ginagapang ng aking mga daliri ang ilalim ng cabinet. Doon nakatago ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga kopya ng tseke at kontrata ng kumpanya. 3 araw bago ang hapunan na iyon, natagpuan ko ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi ako ang naglipat ng pera, kundi si Ramon. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng paa sa labas ng pintuan. Mabilis kong isinara ang folder at itinago ito sa loob ng aking bag. Pumasok si Kian, bakas pa rin sa kanyang mukha ang galit at ang amoy ng alak na dinala niya mula sa labas. Nakatitig siya sa akin habang dahan-dahan kong isinusuot ang aking jacket. Hindi ka pa rin ba aalis? Ang malamig na tanong ni Kian
habang nakasandal sa pintuan. O naghihintay ka pa na tawagin ko ang mga gwardya para kilitin ka palabas? Kian, kailangan mong tingnan ang mga papel na ito bago ako umalis. Ang pakiusap ko habang inilalabas ang folder. Si Ramon ang pumirma sa mga release order. Ginagamit niya ang pangalan mo sa mga pondo ng pamahalaan. Kapag hindi mo ito sinuri ngayon, madadamay ang buong kumpanya mo sa isang malaking kaso. Bahagyang natigilan si Kian, ngunit bago pa man niya maiunat ang kanyang kamay para kunin ang folder, mabilis na pumasok si Ramon sa kwarto. May hawak siyang panibagong set ng mga dokumento at may kasama siyang dalawang lalaking nakabarong. Kuya, huwag kang maniniwala sa kanya, ang mabilis na salita ni Ramon na may halong kaba sa kanyang boses. Nandito ang mga auditor mula sa bangko. Sila na mismo ang nagpatunay na ang IP address mula sa laptop ni Dahlia ang ginamit para sa transfer. Nag-imbento lang siya ng kwento para pag-awayin tayong magkapatid. Tumingin ako kay Ramon, nakita ko ang bahagyang pagpapawis sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang labi. Alam kong takot siya. Alam niyang kapag binuksan ni Kian ang folder na hawak ko, lalabas ang katotohanan na may kaugnayan siya sa isang sindikato na gumagamit ng mga pampublikong pondo. Ipakita mo sa akin ang laptop mo, Dahlia, ang utos ni Kian habang itinuturo ang aking mesa. Kinuha na ni Ramon ang laptop ko kahapon pa, ang sagot ko habang nakatitig sa kanya. Kian, mag-isip ka. Bakit niya kukunin ang gamit ko bago pa man lumabas ang sinasabi niyang audit? Inagaw ni Ramon ang folder sa aking kamay bago pa ito makuha ni Kian. Mabilis niya itong binuksan at itinapon ang mga papel sa sahig. Tingnan mo, kuya, mga lumang resibo lang ito na ginawa niya para linlangin ka. Akala mo ba hindi ko alam na naghahanap ka ng paraan para makakuha ng pera para sa pamilya mo sa lalawigan? Tumingin si Kian sa mga papel na nakakalat sa sahig, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang galit sa kanyang mga mata ay pinalitan ng matinding pagkabigo. Nakikita mo ba ang ginagawa mo, Dahlia? Hanggang sa huling sandali, ang pamilya ko pa rin ang itinuturo mong may kasalanan. Wala ka talagang utang na loob. Kian, ang mahina kong tawag. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para patigilin ako. Ayoko nang marinig ang boses mo, ang sabi niya habang tumatalikod. Ibaba mo ang susi ng bahay. Kapag nakita pa kita rito, pagkalipas ng isang oras, ipapapolis kita. Tuluyan nang lumabas si Kian ng kwarto kasama ang mga auditor. Natira kami ni Ramon sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit sa akin si Ramon, pinalitang ng isang patagong ngiti ang kanyang mukha, at iniyukod ang kanyang ulo para bumulong sa akin. Magaling ka sana, Dahlia, ang bulong ni Ramon na may halong pangaasar. Pero masyado kang naniwala na ipagtatanggol ka ng kuya ko. Kahit anong sabihin mo, mas paniniwalaan niya ako dahil kapatid niya ako. At isang hampas lupa ka lang na pinulot niya sa kalsada. Hindi ako kumibo, hindi ko siya sinampal. Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lamang siya nang may malamig na tingin habang dahan-dahan kong pinupulot ang aking bag mula sa kama. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Ramon, ang mahinang sabi ko habang itinataas ang aking ulo. Ang perang kinuha mo ay hindi lang pera ng kumpanya. Pera iyon ng mga proyekto ng militar para sa mga pamilya ng sundalo. Kapag nalaman nila kung sino ang totoong kumuha nito, hindi lang ang kumpanya ni Kian ang babagsak. Bahagyang napahinto si Ramon, ngunit agad din siyang tumawa ng mahina. Wala kang patunay, Dahlia, at walang maniniwala sa isang babaeng pinalayas ng sariling asawa. Inayos ko ang zipper ng aking bag. Isinabit ko ito sa aking balikat at dahan-dahang humakbang palabas ng silid. Sa bawat hakbang ko sa kahabaan ng hallway ng bahay na iyon, nararamdaman ko ang pagkawala ng huling natitirang awa sa aking puso para sa pamilya Reyes. Pinili kong manahimik, hindi dahil sa takot ako, kundi dahil alam kong ang oras ang maglalantad sa lahat ng kasalanan nila. Pagdating ko sa pintuan ng bahay, inilapag ko ang metal na susi sa ibabaw ng maliit na mesa sa foyer. Bago ako lumabas, narinig ko ang boses ni Mami Celeste mula sa kusina na naguutos sa mga katulong na linisin at ididisimpekta ang silid na pinanggalingan ko. Isinara ko ang pinto nang walang anumang ingay. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang mahinang ulan. Sa halip na sumakay ng tricycle, naglakad ako patungo sa kanto habang hawak ang aking maliit na bag.
Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang nag-iisang numerong nakatago sa aking memorya sa loob ng 5 taon. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, hindi ako umiyak. Captain Villarreal, ang bungad ko sa isang malalim at malamig na boses. Handa na akong mag-report sa headquarters. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada habang unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Ang aking damit ay basang-basa na at ang malamig na hangin ay nagdudulot ng panginginig sa aking buong katawan. Sa kabila ng lamig, ang aking mga kamay na nakahawak sa strap ng maliit kong bag ay nananatiling mahigpit. Walang lumalabas na luha sa aking mga mata. Ubos na ang aking luha sa loob ng 4 na taong pagtiis sa bahay na iyon. Habang naghihintay sa tapat ng saradong waiting shed, nakita kong huminto ang isang itim na kotse sa di kalayuan. Bumaba ang bintana nito at lumabas ang mukha ni Mami Celeste mula sa loob. Kasama niya si Kian sa backseat. Ngunit ang lalaki ay nakatitig lamang sa kanyang telepono. Hindi man lang ako tiningnan ng diretsyo. Inutusan ni Mami Celeste ang driver na ilabas ang isang maliit na kahon ng sapatos mula sa compartment. Lumapit ang driver sa akin at ibinagsak ang kahon sa basang semento sa tapat ng aking mga paa. Ibinabalik ng madam ang mga natitira mong gamit na walang kwenta. Ang malamig na sabi ng driver bago mabilis na tumakbo pabalik sa kotse. Tiningnan ko ang kahon. Nakabukas ito ng kaunti dahil sa pagkabagsak. Doon sa loob ay nakita ko ang isang lumang larawan naming dalawa ni Kian noong bago pa kami ikasal, kasama ang isang murang bracelet na ibinigay sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ang bracelet na iyon ay pilit na kinuha ni Mami Celeste noong nakaraang buwan dahil sinabi niyang gawa raw iyon sa perang galing sa anak niya. Hindi ako kumilos para damputin ang kahon. Nanatili akong nakatayo ng diretsyo habang nakatitig sa kotse ng mga Reyes na dahan-dahang umaandar palayo. Nakita ko sa rearview mirror ang huling tingin ni Kian, isang tinging puno ng pagdududa, galit, at tila konting panghihinayang. Ngunit wala na akong pakialam sa nararamdaman niya. Pagkaalis ng kotse, isang berde at malaking sasakyang militar ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang tunog ng makina nito ay nagpalutang ng alikabok at tilipik ng tubig sa kalsada. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na unipormeng militar. Si Captain Anton Villarreal, ang dating opisyal na nakasama ko sa pagsasanay bago ko piniling iwan ang lahat para sa aking pag-aasawa. Tumingin si Anton sa akin mula ulo hanggang paa. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang matinding respeto at galit para sa sitwasyong kinaroroonan ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Kinuha ang basang bag sa aking balikat at inilagay ito sa loob ng sasakyan. 5 taon kitang hinintay na tumawag, Dahlia, ang pambungad na sabi ni Anton sa isang malalim at seryosong boses. Pero hindi ko inakalang sa ganitong kalagayan kita muling makikita. Ito ang pinili ko noon, Anton, ang sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig sa lamig, ngunit pilit kong pinapanatiling matatag. Akala ko ang sakripisyo ang magpapanatili sa isang pamilya, pero maling tao ang pinaglaanan ko ng aking buhay. Tumingin si Anton sa kahon ng sapatos na nasa basang kalsada. Yumatang siya para damputin ang bracelet ng aking ina at inabot ito sa akin. Pinunasan niya ang putik na dumikit dito bago inilagay sa aking palad. Hindi ka nababagay sa putik na ito, Dahlia, ang sabi ni Anton habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Nang umalis ka sa headquarters noon, ikaw ang pinakamagaling na taktikal na tagapagsuri sa ating batch. Pinalitan mo ang iyong pangarap para sa isang lalaking hindi man lang kayang ipagtanggol ang iyong pangalan. Naramdaman ko ang matinding kurot sa aking dibdib sa mga salita ni Anton. Tama siya. Pinalitan ko ang aking karangalan para sa isang buhay na nagdulot lamang sa akin ng paghamak. Isinara ko ang aking palad sa bracelet ng aking ina. Nandito na ako, Anton, ang mahinang sabi ko habang itinataas ang aking mukha. Wala na ang Dahlia na nagpaalipin sa pamilya Reyes. Patay na siya. Mabuti ang maikling tugon ni Anton habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Dahil ang kasong kinakasangkutan ng kumpanya ng mga Reyes ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Ang pondo ng mga sundalo sa Mindanao na nawala noong nakaraang buwan ay nagmula sa mga kontratang hawak ni Ramon Reyes. Kumpirmado na ang kaugnayan nila sa isang malaking sindikato.
Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Ang init ng aircon sa loob ay dahan-dahang nag-alis ng lamig sa aking balat. Napatingin ako sa side mirror habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Ang kahon ng sapatos at ang lumang larawan namin ni Kian ay naiwang natatabunan ng putik sa kalsada. Inabot ni Anton sa akin ang isang bagong folder na may tatak ng Philippine Army. Binuksan ko ito at nakita ang aking lumang file, kasama ang isang reinstatement form na kailangan ko na lamang pirmahan. Kapag pinirmahan mo iyan, ang paalala ni Anton habang nakatitig sa daan, babalik ka bilang isang opisyal na may tanging tungkulin na imbestigahan ang mga pampublikong pondo. At ang unang kumpanyang ilalagay mo sa ilalim ng iyong autoridad ay ang Reyes Logistics. Kinuha ko ang ballpen sa loob ng folder. Walang pag-aalinlangan, inilagay ko ang aking pirma sa ibaba ng dokumento. 4 na buwan ang mabilis na lumipas sa loob ng kampo militar. Ang dating mga kamay kong teripik sa paghawak ng kawali at pag-aalaga ng may sakit ay muling nasanay sa mabibigat na armas at sa matigas na tipaan ng computer. Sa bawat araw na dumaan sa ilalim ng matinding pagsasanay at pagsusuri ng mga dokumento, pilit kong ibinaon ang bawat alaala ng pamilya Reyes. Subalit isang umaga, habang nag-iinsayo ako sa shooting range kasama si Anton, mabilis na lumapit ang isang nakabababang sundalo at inabot sa akin ang isang urgent message mula sa ospital sa lalawigan. Inatake sa puso ang nanay ko. Nang makarating ako sa pampublikong ospital sa Pampanga gamit ang sasakyan ng kampo, nadatnan ko ang aking ina na nakahiga sa isang makitid na kama sa ward. May mga tubong nakakabit sa kanyang dibdib. Sa tabi ng kama ay nakaupo ang ate kong si Maribel. Nakayuko at hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ate, ang mahina kong tawag habang humahakbang palapit. Mabilis na tumingala si Maribel nang makita niya ako na nakasuot ng pormal na unipormeng militar. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, subalit mabilis ding napalitan ng matinding takot at hiya. Dalia, ang nauutal na sabi ni Maribel habang tumatayo. Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Akala ko ba? Anya ang nangyari kay nanay? Ang malamig kong tanong habang nakatitig sa kanya. Sabi ng doktor noong 1 buwan, maayos ang presyon niya. Bakit biglang nagkaganito? Yumuko si Maribel at hindi agad nakasagot. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagkakasalubong. Kasi, kailangan siyang operahan agad sa baradong ugat sa puso. Kaso wala tayong pera. Kinuha ko ang aking wallet para ilabas ang pondo ng militar na nakalaan para sa emergency ng aking pamilya. Ngunit bago ko pa mailabas ang card, napansin ko ang isang resibo ng bangko na kalahating nakalabas mula sa lumang bag ni Maribel na nakapatong sa mesa. Lumapit ako at kinuha ang resibo bago pa man ito maitago ni Maribel. Isang malaking halaga ng pera, 500,000 piso, ang pumasok sa account ni Maribel 3 araw bago ako pinalayas ni Kian. At ang pangalan ng nagdeposito, Celeste Reyes. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mukha at ang matinding panginginig ng aking kalamnan. Tumingin ako kay Maribel nang may matinding pagtataka at sakit. Ate, ano ito? Ang mahinang tanong ko, ngunit ang boses ko ay puno ng nagbabagang galit. Bakit nagpadala ng 250,000 si Mami Celeste sa'yo? Kailan pa kayo nagkakausap ng pamilya ng dating asawa ko? Dalia, patayin mo muna ang galit mo, pakinggan mo ako. Ang pakiusap ni Maribel habang sinusubukang hawakan ang aking braso, ngunit mabilis ko itong inilayo. Ito ba ang dahilan kung bakit noong itinuturo ako ni Ramon na magnanakaw? Tumawag ako sa iyo para humingi ng tulong, pero sinabi mong huwag na akong lumaban? Ang dahan-dahan kong tanong habang nanlalabo ang aking paningin sa galit. Pinagpalit mo ba ako sa pera ng mga Reyes, ate? Binenta mo ba ang sarili mong kapatid sa pamilyang pumatay sa pagkatao ko? Napatakip si Maribel ng kanyang mukha at nagsimulang umiyak ng malakas sa gitna ng tahimik na ward. Ang bawat patak ng kanyang luha ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Ang taong inakala kong nag-iisang kakampi ko sa labas ng marriage na yon ay tila tumanggap din ng bayad mula sa aking mga kaaway. Hindi ko na hinintay ang paliwanag ni Maribel. Dahan-dahan kong itinago ang resibo sa aking bulsa at humakbang palayo sa kama ni nanay. Sa labas ng hallway ng ospital, nakatayo si Anton na naghihintay. Nahanap mo ba ang kailangan mo, Dalia?
Ang tanong ni Anton nang makita ang malamig na ekspresyon sa aking mukha. Hindi lang ang pamilya Reyes ang may hawak ng kasinungalingang ito, Anton. Ang sagot ko habang pinapawi ang anumang emosyon sa aking boses. Pati ang sarili kong dugo ay natutong lumuhod sa pera nila. Pero hindi ko hahayaang matapos ang lahat ng ganito lang. Humarap ako sa bintana ng ospital at tinitigan ang aking refleksyon sa salamin. Isang opisyal na wala nang natitirang katiting na kahinaan. Mabilis akong hinabol ni Maribel patungo sa abandonadong bakuran sa likod ng ospital. Ang kanyang mga tapak sa lumang semento ay mabilis at nanginginig, habang ang matinding hangin ng hapon ay nagpapipay sa kanyang lusay na damit. Dalia, pakinggan mo ako, ang sigaw ni Maribel, habang mabilis na humaharang sa aking daan. Huwag mong isipin na ipinagpalit kita sa perang yon. Hindi ko kailanman ibinebenta ang kapatid ko. Napatigil ako sa paglakad. Tiningnan ko siya ng malamig. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng aking uniforme. Ipinadala ni Celeste Reyes ang kalahating ₱1,000,000 sa account mo 3 araw bago ako pinalayas. Anong tawag mo roon, ate? Isang regalo para sa katapatan mo sa kanila? Nagsimulang lumabas ang masaganang luha sa mga mata ni Maribel. Kinuha niya mula sa kanyang luma at sirang bag ang isang maliit na folder at inabot ito sa akin gamit ang parehong kamay na nanginginig. Ito ang dahilan, Dalia, ang pait na sigaw ni Maribel. 4 na taon ang nakalipas, noong bagong kasal kayo ni Kian, nangutang ka ng ₱2,000,000 sa isang pampublikong institusyon para sa operasyon ng utak ni nanay. Isinangla mo ang sarili mong pangalan dahil walang-wala tayo noon. Napatitig ako sa mga papel sa aking hawak, ang mga dokumento ng utang mula sa pondo ng lalawigan, mga papel na inakala kong dahan-dahang binabayaran ni Kian mula sa aking allowance noong nakaraang 2 taon. Sinabi sa akin ni Celeste na kapag hindi ko tinanggap ang ₱500,000 na yon para ideposito sa utang ni nanay, ang patuloy na pag-iyak ni Maribel, ipapakulong kanya sa kasong estafa at pagnanakaw bago ka pa man makalabas ng bahay nila. Sinamantala niya ang utang mo noong nakaraang mga taon para itali ang leeg ko. Sinabi niya sa akin na kapag nag-ingay ako o ipinagtanggol kita sa harap ni Kian, gagamitin niya ang buong kapangyarihan ng mga Reyes para ilagay ka sa kulungan. Naramdaman ko ang matinding panginginig sa aking dibdib. Ang bawat salita ni Maribel ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Hindi ako ibinenta ng aking kapatid. Ginamit ni Celeste Reyes ang natitirang utang ng aking pamilya para patahimikin ang nag-iisang taong pwedeng tumayo para sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa, ate? Ang mahina kong tanong, habang ang aking boses ay nawawalan ng lamig at napapalitan ng matinding sakit. Dahil alam kong kapag nalaman mo ang tugon ni Maribel habang hawak ang aking mga balikat, aatang mo ulit ang lahat ng dusa. Gagawin mo ulit ang lahat para iligtas kami ni nanay, kahit ang kapalit ay ang sarili mong buhay. Ayokong makitang lumuluhod ka sa pamilyang iyon, Dalia. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Ang galit sa aking puso laban sa aking kapatid ay mabilis na napawi. Ngunit ang apoy ng puot laban sa pamilya Reyes ay mas lalong nag-alab. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa aking inakala. Hindi lang nila ako itinapon. Sinubukan nilang sirain ang buong pamilya ko gamit ang kanilang pera at impluensya. Lumapit ako kay Maribel at niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagbasag ng kanyang pag-iyak sa aking balikat, ang mga tao ng takot at pagtiis na itinago niya para lang protektahan ako mula sa kulungan. Tahan na, ate, ang bulong ko habang nakatitig sa kalawakan. Wala na tayong utang sa kanila at kailanman hindi na nila tayo pwedeng takutin ulit. Nang kumalas ako sa yakap, pinalitan ko ang aking mukha ng matigas na disiplina ng isang opisyal. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang komunikasyon mula sa headquarters na ibinigay sa akin ni Anton kaninang umaga. May natuklasan kami sa investigasyon ng militar, ang sabi ko kay Maribel habang ipinapakita ang isang audit report. Ang kumpanya ng mga Reyes ay hindi lang magnanakaw sa sarili nilang negosyo. Ang perang ginamit ni Ramon para bayaran ang ilang utang ng kumpanya ay nanggaling sa pondo para sa mga pamilya ng mga sundalong nasawi sa digmaan sa Mindanao. Nanlaki ang mga mata ni Maribel sa matinding gulat. Ano ang ibig mong sabihin?
Ibig sabihin, ang perang ipinampatakot nila sa iyo at ang perang ginagamit nila para sa marangyang buhay ay dugo at pawis ng mga pambansang bayani, ang malamig kong sagot. Hindi na ito tungkol sa nasirang kasal ko, ate. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong walang kakayahang lumaban sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Anton na naghihintay sa loob ng sasakyan sa labas ng ospital. Captain Villarreal, ang bungad ko sa linya. Kumpirmado na ang lahat ng transaksyon. Ihanda mo na ang warrant para sa buong pamilya Reyes. Sa loob ng 3 buwan kasunod ng pagbisita ko sa ospital, ang buong buhay ko ay umikot lamang sa isang silid sa headquarters ng Philippine Army. Ang mga pader nito ay napupuno ng mga chart ng transaksyon sa bangko, mga litrato ng mga barko ng Reyes Logistics, at mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap ng lagay mula kay Ramon. Araw at gabi, kasama ko si Anton sa pagbuo ng kaso. Wala nang natitirang bakas ng lumang dalya na umiiyak sa gilid ng kama tuwing gabi. Ang bawat numero sa spreadsheet na aking sinusuri ay isang sandata na aming hinahasa laban sa pamilyang Yumurak sa aking karangalan. Sigurado ka na ba rito, Dahlia? Ang tanong ni Anton habang inilalapag ang 2 mainit na baso ng kape sa aking mesa. Kapag inilabas natin ang freeze order na ito, hindi lang si Ramon ang babagsak. Ang pangalan ni Kian ay direktang madadamay dahil siya ang nakatala bilang pangulo ng kumpanya. Tumingin ako sa litrato ni Kian na nakadikit sa gitna ng whiteboard. Ang lalaking minsan kong naging mundo, ang lalaking naniwala sa kasinungalingan ng kanyang pamilya kaysa sa aking katapatan. Hindi na ito tungkol sa akin o kay Kian, Anton, ang malamig kong sagot habang inilalagay ang huling lagda sa audit report. Ang perang inilipat ni Ramon sa pampribadong account ay pondo para sa 300 pamilya ng mga sundalong namatay sa Marawi. Ang mga pamilyang iyon ay nagugutom habang ang pamilya Reyes ay nagpapasarap sa kanilang mansyon. Si Kian ang pumirma sa mga release paper. Kahit naging bulag siya, ang kanyang kapabayaan ay isang krimen. Tumango si Anton, bakas sa kanyang mukha ang matinding paggalang sa aking naging pasya. May balita rin kami mula sa aming intelligence team. Sa susunod na linggo ang nakatakdang ikalawang kasal ni Kian sa anak ng isang kilalang politiko sa Maynila. Gagamitin ng pamilya Reyes ang kasal na yon para magpasok ng panibagong kapital at takpan ang nawawalang 3 milyong piso sa kanilang audit. Bahagyang napahinto ang aking kamay sa paghawak ng ballpen. Isang pait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Nagmamadali silang magpakasal muli para iligtas ang sarili nilang negosyo. Akala nila ay tapos na ang lahat ng pinalayas nila, ako 4 na taon ang nakalipas. Mas maganda ang mahina kong sabi habang itinataas ang aking ulo. Dahil doon natin ibabagsak ang huling utos ng korte. Sa gitna ng kanilang pinakamasayang araw, doon ko ipapaalala sa kanila ang halaga ng taong pinalayas nila na parang basahan. Kinuha ko ang aking uniforme na nakasabit sa gilid ng silid. Ang mga medalya at ang opisyal na insignia ng aking ranggo ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Hindi ako maghihiganti gamit ang galit o murahan sa kalsada. Maghihiganti ako gamit ang buong lakas ng batas at ng institusyong aking pinaglilingkuran. Captain Villarreal, ang utos ko kay Anton sa isang matatag na boses ng isang nakatataas na opisyal. Ihanda mo ang formal na deployment order para sa Sabado. Ako mismo ang magsisilbi ng classified warrant sa simbahan. Nasusunod, Senior Inspector Santos. Ang maikling tugon ni Anton habang nagbibigay ng formal na saludo. Humarap ako sa salamin sa loob ng opisina. Isinabit ko ang aking opisyal na sombrero at tinitigan ang aking sarili. Wala na ang babaeng umalis sa bahay ng mga Reyes na walang dala, kundi isang maliit na bag at basang damit. Ang nakatayo ngayon ay isang opisyal ng bayan na handang maningil sa bawat patak ng dusa na ipinalunok sa kanya. Nakatayo si Kian sa tapat ng malaking salamin sa gilid ng altar habang inaayos ang kanyang itim na Amerikana. Sa kanyang paligid, ang malaking simbahan sa Intramuros ay napupuno ng malalaking tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at mga matataas na opisyal. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Mami Celeste na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, wearing her expensive pearl necklace. Katabi si Ramon na kumpiyansang nakikipagkwentuhan sa mga bisita.
Para sa pamilya Reyes, ang araw na ito ang magiging ligtas na pintuan mula sa kanilang pagkabangkarote. Ang bagong bride ni Kian ay anak ng isang maimpluwensyang senador na nangakong magpapasok ng panibagong puhunan sa Reyes Logistics. Ngunit sa gitna ng pagtugtog ng organo para sa pagpasok ng bride, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Hindi ang bride ang pumasok. Dahan-dahang humakbang ang isang babaeng nakasuot ng maayos at plansadong berdeng unipormeng militar. Ang kanyang mga hakbang ay may tamang ritmo, ang kanyang likod ay matuwid, at ang kanyang mukha ay malamig tulad ng yelo. Sa kanyang magkabilang tabi ay dalawang armadong sundalo, habang nakabuntot sa likod si Captain Anton Villarreal. Napatigil ang tugtog ng organo. Ang buong simbahan ay napuno ng bulungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang galit na sigaw ni Mami Celeste habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan. Tumakbo siya patungo sa gitna ng daanan at itinuro ang pumasok na opisyal. "Huwag mong dungisan ang kasal ng anak ko. Umalis ka rito, wala kang hiya." Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Tinitigan ko si Mami Celeste nang may malamig na tingin na nagpatigil sa kanyang mga salita. "Nandito ako sa ngalan ng batas, Madam Reyes." Ang malamig at matatag kong boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa gilid ng altar, ang baso ng alak na hawak ni Kian ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, nabasag at kumalat sa malinis na semento. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang bumubulong ng aking pangalan. "Talia, bakit ka nandito?" Ang nauutal na tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkabigla at takot. Humahakbang ako palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking boots sa semento ay parang hatol na pumapalo sa kanilang mga dibdib. Humarap ako kay Kian, na nooy namumutla at halos hindi makahinga. "Huwag kang mag-alala, Kian," ang mahinang sabi ko, ngunit sapat para marinig ng lahat. "Hindi ako pumunta rito para sirain ang kasal mo." Inabot ko sa kanya ang pulang sobre na hawak ng aking kanang kamay. Nag-atubili si Kian. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto habang dahan-dahan niyang inaabot ang sobre. "Pumunta ako rito dahil may utang ang pamilya mo na hindi mo alam." Ang dugtong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Ramon at sinubukang kunin ang sobre mula sa kamay ni Kian. "Kuya, huwag mong buksan iyan. Nililinlang ka lang ng babaeng iyan. Tawagin ninyo ang mga gwardya. Palabasin ninyo ang babaeng ito." Bago pa man makalapit ang mga gwardya ng simbahan, mabilis na humarang si Anton kasama ang dalawang kasamahan niyang sundalo. Inilabas ni Anton ang kanyang opisyal na badge at mahina, ngunit matatag na ipinakita ito kay Ramon, bilang senyas na huwag siyang makialam. "Sumubok kang humakbang pa ng isa, Ramon Reyes," ang banta ni Anton sa isang malalim na boses. "At dadagdagan ko ng kasong obstruction of justice ang kasalukuyan mong warrant." Pilit na binuksan ni Kian ang pulang sobre. Sa loob nito ay ang isang kapal ng mga opisyal na dokumento mula sa gobyerno. Sa pinakaibabaw ng unang pahina, nakatatak ang malalaking pulang letra. "Classified. Subject Protected. Dalia Santos." Nang ilipat ni Kian ang pahina, nakita niya ang opisyal na freeze order para sa lahat ng bank accounts ng Reyes Logistics, kasama ang arrest warrant na nakapangalan kay Ramon Reyes para sa kasong malversation of public funds at syndicated fraud. At sa ibaba ng bawat utos ng korte, nakatala ang pangalan ng nag-iisang investigator in charge, Senior Inspector Dalia Santos. Nalaglag ang mga papel mula sa mga kamay ni Kian. Tumingin siya sa akin ng may matinding pagtataka at walang kapantay na pagsisi sa kanyang mga mata. "Dalia, ikaw ang nag-imbestiga sa kumpanya natin?" Ang pabulong niyang tanong. "Bakit mo ginawa ito?" Tiningnan ko siya nang walang anumang awa o galit. 4 na taon ang nakalipas, pinalayas niyo ako dahil sinabi niyong magnanakaw ako. Ngunit sa loob ng 4 na taong iyon, pinalabas kong ako ang may kasalanan para lang hindi ka makulong sa mga kontratang ipinapapirma sa'yo ng kapatid mo. Pinrotektahan kita, Kian, pero mas pinili mong maniwala sa kanila. Napatakip ng mukha ang bagong bride ni Kian at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan. Kasama ang kanyang pamilya, iniwan ang buong pamilya Reyes sa gitna ng matinding kahihiyan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan
habang nagbubulungan at kumuha ng mga litrato. Dahlia, mag-usap tayo. Pakiusap! Ang sigaw ni Kian habang sinusubukang lumapit sa akin at humawak sa aking balikat. Mabilis kong itinaas ang aking kamay upang patigilin siya. Huwag mo akong hahawakan, Mr. Reyes. Nandito ako ngayon bilang isang opisyal ng hukbo. Humarap ako kay Anton at ibinigay ang opisyal na utos. Captain Villarreal, arrest Ramon Reyes immediately and place Kian Reyes under hold departure order. 2 araw pagkatapos ng gulo sa simbahan, naging madilim at tahimik ang mansyon ng mga Reyes. Ang malaking bahay na dating napupuno ng karangyaan at pagmamayabang ay wala nang natitirang buhay. Ang mga kasambahay ay mabilis na nag-alisan dahil sa takot na hindi na mabayaran ang kanilang mga sahod. At ang mga sasakyan sa garahe ay isa-isang pinaliligiran ng mga sheriff ng korte. Nakatayo si Kian sa gitna ng kanyang opisina sa bahay. Ang buong silid ay napupuno ng mga nakakalat na papeles, mga nakatumbang libro, at mga basag na bote ng alak. Sa kanyang mukha ay bakas ang 3 araw na walang tulog. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula at ang kanyang balbas ay hindi na naaayos. Sa tapat ng kanyang mesa, pumasok si Mami Celeste na may hawak na maliit na bag. Namumutla ang matanda, hawak ang kanyang dibdib habang sinusubukang maglakad ng mabilis. Kian, kailangan nating lumipat sa bahay ng tita mo sa Batangas. Ang pabulong at natatarantang sabi ni Mami Celeste. Nabalitaan ko na paparating na ang mga pulis para kunin ang mga natitirang gamit natin. Ibenta mo na ang mga shares mo sa kumpanya habang may oras pa. Tumingin si Kian sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, walang respeto o takot sa kanyang mga mata, kundi isang matinding galit at pagkamuhi. Ibenta ang shares? Ang pait na tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Ano pa ang ibebenta ko, ma? Ibinenta niyo na ni Ramon ang buong kumpanya. Freeze order na ang lahat ng account natin. At ang perang ginagamit niyo sa marangyang buhay niyo, pondo pala ng mga pamilya ng sundalo. Hindi ko alam ang ginagawa ng kapatid mo, ang mabilis na depensa ni Mami Celeste, habang umiiwas ng tingin. Ginawa ko lang ang lahat para sa pamilyang ito, para sa reputasyon natin. Dahan-dahan na lumapit si Kian sa kanyang cabinet at inilabas ang isang lumang voice recorder na nahanap niya sa ilalim ng mga lumang dokumento ni Ramon. Pinindot niya ang button at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Ang boses ni Dahlia mula sa nakaraang 4 na taon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mami Celeste, pakiusap? Ang mahinang boses ni Dahlia sa recording, umiiyak at nagmamakaawa. Ako na lang ang ituro niyong may kasalanan sa nawawalang 3 milyon. Huwag niyo lang idadamay si Kian. Kapag pumasok sa kulungan si Kian, masisira ang buhay niya. Hayaan niyo na lang akong umalis, huwag niyo lang siyang saktan. At kasunod noon ay ang malamig na boses ni Mami Celeste sa recording. Mabuti na alam mo ang lugar mo, Dahlia. Pipirmahan mo ang papel na aamin ka sa kasalanan. At sisiguraduhin kong hindi ka nababalik sa buhay ng anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilya Reyes. Napatigil ang recording. Nalaglag ang bag mula sa mga kamay ni Mami Celeste. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa recorder sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Kian sa kanyang ina habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding sakit at pagsisi. Alam mo, ang pabulong na sabi ni Kian habang itinuturo ang kanyang sariling dibdib. Alam mo na walang kasalanan si Dahlia. Alam mo na ginagawa niya ang lahat para protektahan ako. Pero mas pinili mong sirain ang buhay niya at itapon siya sa kalsada. Kian, ginawa ko iyon dahil ang subok na paliwanag ng matanda. Ngunit itinaas ni Kian ang kanyang kamay para patigilin ito. Huwag ka nang magsalita, ang galit na sigaw ni Kian na nagpayanig sa buong silid. Pinalayas ko ang babaeng nagmahal sa akin ng tunay. Pinalayas ko ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa akin. Dahil sa mga kasinungalingan niyo ni Ramon, akala ko ako ang tagaprotekta ng pamilyang ito, pero ginawa niyo lang akong tanga. Gumapang si Kian sa sahig habang nakahawak sa kanyang ulo, umiiyak ng malakas habang binubugbog ng sariling konsensya. Ang bawat alaalang kasama si Dahlia, ang mga araw na pinagluluto siya nito, ang mga gabi na naghihintay ito sa kanya kahit galing sa trabaho, at ang mga mata nitong puno ng pagmamahal,
ay parang mga kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Pinalayas niya ang kanyang totoong kakampi para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagluha, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang dalawang opisyal ng militar na ipinadala ng kampo. Mr. Kian Reyes, ang formal na pahayag ng opisyal. Pinatatawag ka sa headquarters ng Philippine Army para sa formal na paghahain ng iyong pahayag, kaugnay ng kaso ng Reyes Logistics. Hinihintay ka ni Senior Inspector Dalia Santos sa interrogating room. Pinunasan ni Kian ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Tumayo siya mula sa sahig, inayos ang kanyang damit at tumingin sa kanyang ina sa huling pagkakataon. "Huwag mo na akong hihintayin, ma," ang malamig na sabi ni Kian bago lumakad palabas kasama ang mga opisyal. Nakatakip ang magkabilang kamay ni Kian sa kanyang mukha habang nakaupo sa gitna ng malamig at makitid na silid ng interrogation room. Ang berdeng ilaw sa itaas ng silid ay nagbibigay ng matinding liwanag sa bakal na mesa na nakalagay sa kanyang tapat. Ang bawat segundo ng katahimikan sa silid na iyon ay parang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Dalia. Nakasuot siya ng kanyang formal na opisyal na uniforme, maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok, at hawak ang isang makapal na formal na folder. Wala ni katiting na emosyon sa kanyang mukha. Umupo siya sa kabilang tapat ng mesa, inilapag ang folder, at tinitigan si Kian ng diretso sa mga mata. Mabilis na itinaas ni Kian ang kanyang ulo. Nang makita niya ang mukha ni Dalia sa malapitan, pumatak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Gumapang ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng bakal na mesa upang hawakan ang mga kamay ng dating asawa. "Dalia?" ang nanginginig at paus na boses ni Kian. "Narinig ko na ang recording, nalaman ko na ang lahat. Patawarin mo ako, Dalia. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Napakagago ko para hindi maniniwala sa'yo noon." Dahan-dahang inilayo ni Dalia ang kanyang mga kamay bago pa man ito madikit ng mga daliri ni Kian. Isinara niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan sa ilalim ng mesa na natiling matuwid ang kanyang likod. "Nandito ka bilang isang saksi at investigadong opisyal ng Reyes Logistics, Mr. Reyes." Ang malamig na panimula ni Dalia. Ang kanyang boses ay walang anumang panginginig. "Pakiusap, panatilihin nating propesyonal ang pag-uusap na ito." "Paano ko gagawing propesyonal ito, Dalia?" Ang pait na sigaw ni Kian habang sumasadsad ang kanyang balikat sa talahanayan. "Namatay ang puso ko nang malaman kong isinakripisyo mo ang sarili mong pangalan para lang protektahan ako sa mga masasamang plano ng pamilya ko. Bumalik ka sa akin, Dalia. Aayusin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Magsimula tayong muli." Tinitigan siya ni Dalia. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng malalim na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking nasa tapat niya ngayon, ang lalaking lumuluhod at umiiyak sa kanyang harap, ay ang parehong lalaking nagtapon sa kanya sa kalsada. Sa gitna ng ulan, 4 na taon ang nakalipas. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa mga labi ni Dalia bago siya nagsalita. "Sinubukan kong sabihin sa iyo noon, Kian," ang mahinang sabi ni Dalia. Ngunit ang boses ay may lalim na nagpagulo sa buong pagkatao ng lalaki. "Nakaluhod ako sa tapat ng mesa natin noon. Nakiusap ako na tingnan mo ang mga papel, pero pinili mong maniwala sa lahat, maliban sa akin. Nabulagan ako, Dalia. Natakot ako na masira ang pamilya ko," ang pagsusumamo ni Kian. "At dahil sa takot mo, pinili mong ako ang sirain," ang malamig na dugtong ni Dalia. "Pinanood mo ang ina mo habang inaagaw sa akin ang huling alaala ng nanay ko. Pinanood mo ang kapatid mo habang itinuturo akong magnanakaw. Wala kang ginawa, Kian. Ang pananahimik mo noon ang pumatay sa Dalia na nagmamahal sa iyo." Napaatras si Kian sa kanyang upuan, tila natamaan ng isang matinding hampas sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Dalia ay katotohanang hindi niya mapapasinungalingan. Inilabas ni Dalia ang mga formal na affidavit at inilagay ang isang panulat sa ibabaw ng bakal na mesa. Itinulak ito patungo sa tapat ni Kian. "Pirmahan mo ang pahayag na ito," ang utos ni Dalia habang nakatitig sa kanya. "Ito ang opisyal mong pag-amin na ginamit ni Ramon ang iyong digital signature nang walang pahintulot para sa mga iligal na kontrata."
Ito ang nag-iisang paraan para hindi ka makulong ng panghabang buhay kasama ng kapatid mo. Tumingin si Kian sa panulat, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Dahlia. Kapag pinirmahan ko ba ito, mapapatawad mo na ako? May pag-asa pa ba na maging tayo ulit? Tumingin si Dahlia sa panulat na hawak ng lalaki. Pirmahan mo iyan para sa katarungan ng mga taong nanakawan ng pamilya mo, Kian. Ang sagot ni Dahlia habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa atin, dahil ang tayo na sinasabi mo ay matagal nang nabubulok sa putik kung saan mo ako naiwan. Tumalikod si Dahlia at humakbang patungo sa pinto. Habang hawak niya ang dobla ng pinto, narinig niya ang mabilis na paglagda ni Kian sa papel, kasabay ng matinding paghagulhol ng lalaki sa loob ng malamig na silid. Pagkalipas ng 2 linggo, pormal nang pumasok ang huling hatol ng korte laban sa pamilya Reyes. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Reyes Logistics ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Lahat ng pahayagan at palabas sa telebisyon ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang malaking sindikato ng pondo ng gobyerno na nabunyag sa tulong ng Philippine Army. Sa harap ng mansyon ng mga Reyes, 3 sasakyan ng pulis at 2 pampublikong van ng korte ang nakaparada. Ang mga kapitbahay at mga mamamahayag ay nag-ipon sa labas ng bakod. Kinuha ang bawat anggulo ng paghahakot sa mga natitirang ari-arian ng pamilya. Pinalabas ng 2 pulis si Ramon mula sa malaking pinto ng bahay. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng presuhan. Ang kanyang magkabilang kamay ay nakakabit sa bakal na posas. Wala na ang kumpiyansa at patagong ngiti sa kanyang mukha. Nakayuko siya habang sinusubukang itago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media na patuloy sa pagkuha ng litrato. Wala akong kasalanan. Si Kian ang pumirma sa mga papel, ang paos at takot na sigaw ni Ramon habang itinutulak siya ng mga pulis papasok sa loob ng sasakyan. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng patunay at salaysay ng mga saksi ay direktang nagturo sa kanya bilang utak ng malversation. Sa gilid ng hagdanan ng mansyon, nakaluhod si Mami Celeste sa basang semento. Ang kanyang mamahaling damit ay napuno ng alikabok at dumi. Ang kanyang paboritong pearl necklace ay wala na sa kanyang leeg dahil kinuha ito ng mga sheriff bilang bahagi ng naembargong ari-arian para ipambayad sa mga naging biktima. Pakiusap, ibira niyo sa akin ang bahay na ito, ang pagmamakaawa ng matanda sa sheriff habang hawak ang kamay nito. Ito na lang ang natitira sa pamilya namin. Wala akong pupuntahan. Malamig siyang tiningnan ng sheriff at dahan-dahang inilayo ang kanyang kamay. Nakalagay sa utos ng korte, Madam Reyes, na ang buong mansyon na ito ay ililipat sa pamahalaan upang ipagbili at ipamahagi ang pera sa mga pamilya ng mga sundalo na nanakawan ng inyong kumpanya. Kailangan niyo nang umalis ngayon din. Napasigaw sa matinding sakit at kahihiyan si Mami Celeste habang pinanonood ang paglalagay ng dilaw na seal ng korte sa malaking pinto ng kanyang mansyon. Ang mga taong matataas ang lipunan na dating dumadalo sa kanyang mga piging ay wala man lang ni isa na pumunta para tulungan siya. Lahat sila ay tumalikod at nagpanggap na hindi siya kilala. Ilang metro ang layo mula sa bakod. Nakatayo si Kian sa tabi ng isang lumang sasakyan. Binalik na niya ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at ibinenta ang kanyang natitirang pampribadong pera para lang makatulong sa pagbabayad ng multa upang hindi tuluyang makulong. Wala siyang natirang pera, wala siyang kumpanya, at wala siyang tahanan. Inabot ni Kian ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bilog na bagay, ang lumang pilak na singsing ng kasal nila ni Dahlia na nahanap niya sa ilalim ng cabinet ng kanyang opisina bago ito isara. Tinitigan niya ang singsing habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ito ang huling saksi sa buhay na minsan niyang sinira dahil sa kanyang sariling kabulagan at kataksilan. Sa kabilang dako ng kalsada, huminto ang sasakyang militar kung saan nakaupo si Dahlia sa passenger seat kasama si Anton. Tiningnan ni Dahlia ang eksena sa pamamagitan ng bintana. Si Ramon na isinasakay sa van ng presuhan. Si Mami Celeste na umiyak sa kalsada habang pinapalayas ng mga sheriff. At si Kian na nakatayo sa gilid na walang natira kahit ano. Wala nang galit sa puso ni Dahlia. Wala na ring saya sa kanyang mukha. Ang nararamdaman lamang niya
ay isang malamig at malalim na kapayapaan. Gusto mo bang bumaba at harapin sila sa huling pagkakataon? Ang mahinang tanong ni Anton habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang umiling si Dahlia at isinara ang bintana ng sasakyan. Hindi na kailangan, Anton, ang sagot ni Dahlia sa isang matatag na boses. Nakuha na ng batas ang para sa batas at nakuha na ng karma ang para sa kanila. Ang buhay nila ay hindi na akin para pakialaman pa. Saan tayo pupunta ngayon, Senior Inspector? Ang tanong ng driver. Inayos ni Dahlia ang kanyang opisyal na sombrero at tinitigan ang daan sa kanyang tapat. Sa headquarters, ang utos ni Dahlia habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. May panibagong buhay na naghihintay sa akin. Dahan-dahang umandar ang sasakyang militar palayo sa gumuhong mansyon ng mga Reyes. Iniwan ang nakaraan sa alabok ng kalsada. Isang buwan bago ang nakatakdang paglipat ko sa panibagong assignment sa Visayas Command, pumunta ako sa isang maliit at tahimik na kainan sa gilid ng parke sa Maynila. Ito ang kainan kung saan kami madalas kumain ni Kian noong mga estudyante pa lamang kami. Noong wala pa kaming pera. Noong hindi pa nakikialam ang kanyang pamilya. At noong simple pa ang aming pangarap. Nakatayo si Kian sa tabi ng isang mesa sa sulok. Pumayat siya ng husto. Ang kanyang damit ay simple at medyo kupas na, malayo sa mga mamahaling branded suit na isinusuot niya noon. Nang makita niya ako na humahakbang palapit, mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang upuan, at huminga ng malalim. Salamat dahil pumayag kang makipagkita sa akin sa huling pagkakataon, Dahlia, ang mahinang sabi ni Kian, habang dahan-dahan kaming nauupo sa magkabilang tapat ng mesa. Inilapag ng waitress ang 2 baso ng tubig sa aming tapat. Tinitigan ko si Kian. Wala na ang galit sa aking dibdib. Wala na rin ang panginginig ng aking mga kamay tuwing nakikita ko siya. Ang nakikita ko na lamang ngayon ay isang lalaking naging bahagi ng aking nakaraan. Isang taong kailangan ko ng tuluyang bitawan. Balita ko, nagtatrabaho ka na bilang isang empleyado sa isang maliit na logistics company sa Laguna. Ang pambungad kong salita sa isang maayos at payapang boses. Tumango si Kian at nagpalabas ng isang pait na ngiti. Nagsisimula ako sa pinakababang posisyon, Dahlia. Nakatira ako sa isang maliit na kwarto malapit sa bodega. Si Mami, nakatira na siya ngayon sa probinsya kasama ang tita ko. Araw-araw siyang umiiyak dahil sa nawalang karangyaan, pero sinusubukan kong padalhan siya ng kaunting tulong mula sa maliit kong sweldo. Tumingin si Kian sa akin ng matagal. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding panghihinayang at pagmamahal na huli na para iparamdam. Gabi-gabi akong nagdarasal, Dahlia, ang pabulong na dugtong ni Kian habang nanginginig ang kanyang boses. Iniisip ko kung paano kung hindi ako naging duwag noon. Iniisip ko kung ano ang buhay natin ngayon kung naniwala ako sa'yo. Mahal pa rin kita, Dahlia. Gagawin ko ang lahat. Maghihintay ako kahit ilang taon. Mabigyan mo lang ako ng kahit kaunting pag-asa na magiging tayo ulit. Inabot ni Kian mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon at inilapag ito sa gitna ng mesa. Binuksan niya ito at lumabas ang aming lumang pilak na singsing ng kasal. Tinitigan ko ang singsing. Ang bagay na iyon ay minsan kong itinuring na pinakamahalagang kayamanan sa aking buhay. Ngunit ngayon, wala na itong anumang halaga sa akin. Kian, ang mahinang tawag ko sa kanyang pangalan habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Pinatawad na kita. Nanlaki ang mga mata ni Kian at isang bakas ng pag-asa ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Dahlia, totoo ba? Ibig sabihin, pinatawad kita hindi dahil gusto kong magsimula tayo muli. Ang mabilis kong putol sa kanyang mga salita. Sa isang matatag at malamig na boses. Pinatawad kita dahil ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Pinatawad kita para sa sarili kong kapayapaan. Dahan-dahan kong itinulak ang maliit na kahon ng singsing pabalik sa kanyang tapat. Pero hindi ibig sabihin na babalik ako sa buhay na minsan mong sinira. Ang dugtong ko, ang bawat salita ay may linaw na nagpapatigil sa mundo ng lalaki. Ang Dahlia na nagmahal sa iyo noon ay namatay na sa araw na pinalayas mo ako sa gitna ng ulan. Ang Dahlia na nakatayo sa harap mo ngayon ay isang opisyal ng bayan na may sariling pangarap at sariling karangalan. Bumagsak ang mga balikat ni Kian. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng matinding pagkawasak. Pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng wooden table
ngunit hindi na siya sumubok pang humawak sa aking kamay. Alam niyang pinal na ang aking desisyon at wala nang anumang salita ang makakapagbago nito. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking jacket at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Alagaan mo ang sarili mo, Kian, ang huling sabi ko, habang nagpapakita ng isang maikling ngiti. Maging mabuting tao ka na ngayon para sa sarili mo. Tumalikod ako at dahan-dahang humakbang palabas ng kainan. Sa labas, ang maliwanag na sikat ng araw ay humahalik sa aking balat, at ang sariwang hangin ay nagpapadama sa akin ng tunay na kalayaan. Hindi ko na nilingon ang lalaking nakaupo sa sulok na umiiyak sa tabi ng malamig na baso ng tubig. 9 na buwan ang mabilis na lumipas pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Kian. Sa isang tahimik ngunit maluwag na gusali sa lalawigan ng Rizal, ang pangarap na matagal kong ibinaon sa limot ay dahan-dahang nagkakaroon ng katuparan. Sa tulong ng pondo mula sa aking mga natipid na sweldo sa militar, kasama ang tulong ng ilang pampublikong organisasyon at ng aking ate Maribel, itinatag ko ang Dalia's Hope Center. Ito ay isang maliit na pasilidad na naglalayong magbigay ng libreng pagsasanay sa pangkabuhayan, legal assistance, at tulong pinansyal para sa mga kababaihang abandoned o naging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa pamilya. Araw ng pagbubukas ng gitnang pasilidad, ang paligid ay napupuno ng mga makukulay na bulaklak at mga simpleng silya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si nanay na nakasama sa gulong ng silya. Masaya at malusog na ang mukha pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon. Sa tabi niya ay si Maribel na nakangiti habang hawak ang mga dokumento ng opisyal na rehistro ng pasilidad. Titingnan mo ang ginawa mo, Dalia, ang bulong ni Maribel habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking balikat. Ang perang minsan nilang ginamit para takutin tayo, ngayon ay nagiging daan para iligtas ang daan-daang babae na katulad natin noon. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ng aking ate. Hindi ito dahil sa akin lang, ate. Ito ay dahil hindi tayo sumuko noong inakala ng lahat na natapos na ang buhay natin. Umakyat ako sa entablado upang magbigay ng pambungad na pananalita. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at maong na pantalon, malayo sa formal na unipormeng militar na isinusuot ko sa opisina. Sa harap ko ay nakaupo ang humigit kumulang 50 kababaihan, mga inang pinalayas ng kanilang mga asawa, mga babaeng nawalan ng tiwala sa sarili, at mga taong naghahanap ng panibagong simula. Kinuha ko ang mikropono at tinitigan silang lahat ng may malalim na pag-unawa. 4 na taon ang nakalipas, ang panimula ko sa isang matatag at malinaw na boses. Pinalayas ako sa bahay ng aking dating asawa na walang dala, kundi ang isang maliit na bag at isang basang damit. Sinabihan ako na wala akong halaga. Sinabihan ako na hindi ako mabubuhay nang wala ang pamilya nila. Natahimik ang buong bulwagan. Ang bawat babaeng nakaupo sa aking harap ay nakatitig sa akin. Nakikita ang sarili nilang mga sugat sa aking kwento. Inisip ko noon na ang pagiging mabuting asawa at babae ay ang patuloy na pagtitiis at pagpaparaya ang dugtong ko habang nakatitig sa kanila. Ngunit natutunan ko sa pinakamaitim na sandali ng aking buhay na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang kailangan mong mawala ang sarili mo para sa kanila. Hindi mo kailangang lumuhod para lang matanggap ka ng iba. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa mga nakikinig. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magpunas ng kanilang mga luha. Nandito ang Dalia's Hope Center para ipaalala sa inyo ang pagtatapos ko habang nakangiti, na kahit anong mangyari, kaya niyong tumayo sa sarili niyong mga paa. Hindi niyo kailangan ng isang mayamang lalaki o ng awa ng ibang tao para mabuo ang buhay niyo. Ang halaga niyo ay nagmumula sa sarili niyong dignidad. Pagkababa ko ng entablado, lumapit sa akin ang isang mamamahayag mula sa isang kilalang istasyon sa radyo at telebisyon. Senior Inspector Santos, ang tanong ng reporter habang nakatutok ang mikropono sa akin. Marami ang nakakaalam ng inyong nakaraan at ng nangyari sa pamilya Reyes. Mayroon ba kayong gustong sabihin o ibigay na mensahe para sa inyong dating asawa na si Kian? Tumingin ako sa kamera ng diretso, walang galit, walang sakit, at walang anumang bakas ng nakaraan.
Wala na akong mensahe para sa kanya, ang maikli at payapa akong sagot. Inaasahan ko lang na nahanap na niya ang kanyang sariling kapayapaan, gaya ng pagkahahanap ko sa akin. Tumalikod ako sa kamera at pumasok sa loob ng bagong opisina ng pasilidad, kasama ang aking pamilya. Sa ibabaw ng aking mesa, nakapatong ang isang bagong larawan. Hindi na larawan ng isang kasal, kundi larawan ko kasama si nanay, si Maribel, at ang mga kasamahan ko sa militar. Naisulat ko na ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay, gamit ang sarili kong mga kamay. 1 taon ang nakalipas mula nang magbukas ang Dalia's Hope Center. Sa isang maliit at malinis na bakuran ng center, ang mga bulaklak ng bougainvillea ay namumukadkad sa ilalim ng katamtamang sikat ng araw sa hapon. Ang paligid ay napupuno ng tawanan ng mga batang naglalaro at ng mga boses ng mga kababaihan na masayang nag-aaral ng pananahi at pangkabuhayan. Nakatayo ako sa gilid ng beranda habang hawak ang isang mainit na baso ng tsaa. Nakasabit sa aking dibdib ang aking opisyal na ID bilang Senior Inspector ng Philippine Army. Kasabay ng aking tungkulin sa hukbo, patuloy kong pinamamahalaan ang center upang masiguradong walang sino mang babae ang maiiwang walang laban sa buhay. Sa di kalayuan, sa labas ng mababang bakod ng center, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng poste, si Kian. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong na pantalon. May hawak siyang maliit na bag ng mga lumang libro at gamit sa pag-aaral na dinala niya para i-donate sa center. Hindi siya pumasok sa loob. Nanatili lamang siya sa labas ng bakod, nakatitig sa akin habang may maliit at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na ang dating mamahaling kotse. Wala na ang kapangyarihan at pagmamayabang ng pamilya Reyes. Ngunit sa kanyang mga mata, wala na rin ang matinding sakit at pagsisi na nakita ko noong huli kaming mag-usap. Tila natutunan na rin niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at bumuo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng sarili niyang sipag. Naramdaman ni Kian na nakatingin ako sa kanya. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang, isang simpleng kilos ng pagkilala sa babaeng minsan niyang hindi pinahalagahan, ngunit ngayon ay ganap ng malaya at makapangyarihan. Hindi ako umiwas ng tingin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking baso ng tsaa at nagpakita ng isang maikling ngiti sa kanya. Isang ngiti ng isang taong wala nang natitirang galit, wala nang natitirang sakit, at wala nang anumang tanong sa kanyang puso. Bumulong ang mga labi ni Kian mula sa malayo. Masaya ako para sa iyo, Dalia. Narinig ng aking puso ang mga salitang yon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam kong bukal sa loob ang kanyang mga salita. Salamat, ang pabulong kong tugon habang tumatango ako ng dahan-dahan. Inilapag ni Kian ang bag ng mga donasyon sa tabi ng gate, tumalikod, at dahan-dahang humakbang palayo. Pinanood ko ang kanyang paglakad hanggang sa tuluyan siyang mawala sa kanto ng kalsada. Hindi na ako nakaramdam ng lungkot. Hindi ko na hiniling na sana ay mag-iba ang ikot ng aming tadhana. Lumapit si Anton sa aking tabi. May hawak na panibagong set ng mga papeles para sa susunod naming assignment sa headquarters. Kailangan na nating bumalik sa kampo, Senior Inspector. Ang paalala ni Anton sa isang malambot ngunit profesional na boses. Tumingin ako kay Anton. Pagkatapos ay tumingin ako sa buong bakuran ng center, kung saan nakatayo si Nanay at si Maribel, na masayang nakikipagkwentuhan sa mga tao. Sige, Anton, ang sagot ko, habang inilalapag ang aking baso sa mesa. Bumalik na tayo. Inayos ko ang aking sombrero militar at humakbang patungo sa sasakyan. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang matigas na semento sa ilalim ng aking mga paa, isang patunay na ang buhay ay hindi nagtatapos kapag pinalayas ka ng mga taong minsan mong minahal. Dati, akala ko ang kaligayahan ng isang babae ay nakasalalay sa pagpapanatili ng isang pamilya, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang pagkatao. Ngayon, natutunan ko na ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang tao ay ang araw na natutunan niyang piliin at mahalin ang kanyang sarili. Ang nakaraan ay isang aral lamang. Ang kasalukuyan ay aking tagumpay. At ang hinaharap ay akin ng buong buo. Sa bawat hakbang ni Dalia patungo sa sasakyang militar, unti-unting napapawi ang ingay ng paligid. Naiwan ng isang malalim at payapang katahimikan. Mga mahal kong tagapakinig,
Maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ng buhay ni Dalia Santos. Habang isinusulat ko ang huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko maiwasang maalala ang eksena noong pinalayas si Dalia sa gitna ng ulan, habang hawak ang isang basang bag at isang sirang bracelet. Ilan nga ba sa atin sa totoong buhay ang nakaranas na maisakripisyo ang lahat para sa pamilya? Ngunit sa huli ay itinapon at pinagbintangan pa ng mga taong pinakaminahal natin. Sa buhay, madalas nating akalain na ang pagpapatawad ay nangangahulugang kailangan nating bumalik sa taong sumira sa atin. Ngunit ipinakita sa atin ni Dalia na ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit, habang nananatiling matatag sa ransyang hindi na kailanman papayag na tapak-tapakan muli. Ang isang sira at basag na bracelet ng kasal ay hindi nangangahulugang katapusan ng iyong halaga. Gaya ng isang sundalo na dumaan sa matinding pagsubok, ang bawat sugat ng nakaraan ay nagiging medalya ng iyong katatagan. Isang mahalagang aral na pwedeng-pwede nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay mula sa kwento ni Dalia. Huwag na huwag mong isusuko ang iyong sariling kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa, maging sa usapin man ng pananalapi o ng iyong dignidad, kapalit ng pansamantalang pagtanggap ng iba. Ang pagkakaroon ng sariling kakayahan at kalayaan sa buhay ay hindi pagiging makasarili, kundi ito ang iyong pinakamatibay na shield laban sa anumang anyo ng pang-aabuso o kawalan ng katarungan. Kayo, mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Dalia noong humingi ng ikalawang pagkakataon si Kian sa huling pagkakataon, kakayanin niyo rin bang magpatawad nang hindi na bumabalik sa kanya? Nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito? At anong ginagawa nyo? Pakiusap, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba dahil gusto kong marinig ang inyong mga kwento at saloobin. Huwag nyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para makarating sa mga kababaihang nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. Nawa ay maging matatag kayo, maging malaya, at matutong mahalin ang inyong sarili sa bawat araw. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Tadhada na ng pag-ibig, ang asawang sinuko ang lahat, pero sa dulo, sarili niya ang pinili niya. Ang kwentong ito ay isinulat ng may inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng buhay sa labas. Iniaalay sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang dignidad at karangalan. Tandaan, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip at walang layuning manira o magpatama ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at sa pagpapalaganap ng positibong aral sa buhay.